Hello po sa ating lahat, yung mga magulang dyan, yung nanay, yung tatay, or sino man yung nagtuturo ng financial literacy sa kanilang anak na nasa edad 4 to 7 years old. Welcome back po sa aking YouTube channel. I'm Coach Anna, your financial educator. So yung goal po ni IMG na maging available po yung financial education po sa lahat. Walang pinipiling edad, walang pinipiling tao. So, kasi yung paniniwala namin na dito sa IMG, kaya madami naghihirap, madami nag-struggle pagdating sa pera dahil nga sa kakulangan nila ng impormasyon tungkol dito, tungkol sa pera. So, natapos na natin yung 4 na lesson sa Module 1. Nasa gitna na tayo, di ba? Lesson 5 na tayo. So, hindi lang mahalaga na alam ng ating mga anak kung ano yung pera, saan galing ang pera, saan napupunta ang pera, iba't ibang klaseng card. Kailangan din nila matutunan yung iba't ibang paraan ng pagbabayad. Tama po ba? So, yun yung ituturo natin ngayon dito sa video na to sa ating mga anak. So, i-review natin yung iba't ibang klase ng card. So, tanungin ulit natin yung ating mga anak. Ano ang debit card? Debit card, ito po yung sarili mong pera na nakadeposit sa bank. Credit card, pera po to ng bangko na pwede mong gamitin na kailangan mong bayaran with interest. Yung gift card naman, someone fund it for you. So, bayad na yan. May nagbayad na para sa'yo. So, free money yan. So, tanungin po natin yung ating mga anak, ano yung iba't ibang paraan ng pagbabayad. Tanungin mo muna kung ano ba yung alam nila based sa observation nila or based sa karanasan nila tuwing sinasama mo yung mga anak mo, tuwing bumibili kayo, ano yung napapansin nila na paraan ng pagbabayad. Diba? Pagkatapos mong marinig yung sagot nila, isulat mo, gaya ng sinabi ko, para malaman po natin yung progress po ng ating mga anak. So, always ask their opinion. Diba? Bago po natin turuan. Okay. Ano ba yung iba't ibang paraan ng pagbabayad? Gaya na na-discuss natin, pwede natin gamitin yung debit card natin, credit card, gift card, at of course, yung mostly na ginagamit natin, cash. Diba? Pwede po natin gamitin yung cash. At pwede din natin gamitin yung check. Diba? Para pambayad. At pwede din tayo magbayad online, banking, diba? Meron din yung tinatawag nilang GCash. So, ito po yung mga paraan na pwede nilang gamitin para magbayad. So, ito yung kailangan natin turo sa ating mga anak. Alright, yung assignment po, isulat ng inyong mga anak base sa kanilang karanasan or observation sa mga gastusin na ginagawa po. Ano po ba yung mga gastusin na ginamit yung sariling pera at ginamit ang pera ng bangko? Inuulit ko. Ask your kids based on their experience, observation, what are the expenses that you use when you pay? Is it your own money or bank money? Para makita po natin kung ano yung experience po nila pagdating po sa pagbabayad ng different kinds of pagbabayad yung nabanggit po natin kanina. Sinulit ko ulit, kung hindi pa registered yung inyong anak, i-register nyo na kasi mas maganda, maaga silang matuto at maging part ng Future CEO Club. Diba? The age of 2 to 17 years old. So, kailangan maging member po kayo ni IMG para maisali nyo po yung inyong anak. So, you can scan the QR code para malaman nyo pa kung ano yung IMG platform na pwede nyo matutunan na makakatulong sa inyong pamilya to have a better financial status, di ba? Kung ano man yung sitwasyon nyo para mabago nyo at mapabuti nyo palalo. You can message me anytime and I will respond as soon as I can. Thank you again for watching until the end at huwag po kayong magsawa na subaybayan po yung Financial Literacy 101 po natin sa ating mga anak na nasa edad 4 to 7 years old. Again, thank you for watching until the end. I'll see you in my next video. Bye-bye!